Gabi noon, sa deck ng United States ship George Herbert Walker Bush noong Disyembre 2021 ang karagatang itim. Ang flight deck ay isang magulong maze ng mga ilaw at sigawan sa gitna ng dilim, isang lalaking nakadilaw na damit. May tagapagdirekta ng eroplano na hindi galing sa Navy, na may slang at iwiniwasiwas ang wand para bigyan ng senyas ang eroplano na pumwesto sa katapult. Hinila ng maliit na traktora ang kakaibang kulay abong hugis at nagbigay ng senyas ang lalaking nakadilaw para lumiko. Karaniwan, kinikilala ng piloto sa cockpit ang utos gamit ang senyas o tango. Pero ngayon, walang tao sa cockpit at may naglalakad sa tabi ng ilong ng eroplano. Isang mandaragat ang may suot na makapal na controller ng video game sa dibdib at ang hinlalaki ay nakalutang sa joystick. Isang mabigat at milyon-milyong dolyar na eroplano ang minamaniobra sa gumagalaw na deck na napapalibutan ng maraming tao at mahal na kagamitan. Kinokontrol ng isang lalaki gamit ang parang Xbox controller ang lahat. Kung gusto ng makina bumilis, itutulak lang ang joystick paabante. Mga 3 segundo na lang at mabubutas na nito ang mga tauhan sa deck at gugulong palabas sa gilid ng isang nuclear-powered na barkong pandigma. Nagsenyas ng hinto ang nakadilaw na shirt, tinulak ng marinero ang joystick at huminto agad ang makina sa catapult track. Ito ang Boeing MQ-25 Stingray. Ito ang kauna-unahang operational na carrier-based na unmanned aircraft sa mundo. Noong gabing iyon, pinatunayan nitong kaya nitong mabuhay sa pinakamapanganib na paliparan sa mundo. Pero kahit mukha itong isang makabagong stealth bomber, hindi pambomba o pang dogfight ang trabaho nito. Medyo nakakabagot ang trabaho nito. Isa itong lumilipad na gasolinahan. Maaaring tanong mo kung bakit ginagastusan ng United States Navy ng bilyon-bilyong dolyar ang paggawa ng robot na tagadala ng gasolina. Makikita ang sagot sa tinatawag na tyranny of distance na naranasan sa Pacific Theater. Libu-libong kilometro ang layo ng ligtas na base sa mga combat zone. Napakalawak ng karagatang Pasipiko. Mas maikli ang combat radius ng mga modernong carrier fighter tulad ng FA-18 Super Hornet at F-35C kaysa sa mga lumang Cold War jet gaya ng A-6 Intruder. Upang maresolba ito, ginamit ng Navy ang mga fighter nila bilang pansamantalang tanker. Sa ngayon, 20 to 30 sa lahat ng Super Hornet sorties ay refueling mission lang. Naglalagay sila ng extra fuel tank sa pakpak at lilipad para mag-refuel ng iba pa. Parang bumili ka ng isang fleet ng mamahaling Ferrari tapos ginagamit mo ang isang katlo nito para mag-deliver ng Uber Eats. Oo, gumagana siya. Pero sobrang tanga nitong paraan ng paggamit ng pera at ng buhay ng eroplano. Kapag dumating ang Uber Eats driver ko na naka-Ferrari, sasabihin namin, "Pare, anong meron? Panahon na para magpalit ng trabaho." Sinusunog nito ang buhay ng mga top fighter mo kahit di pa sila lumalaban. Dinisenyo ang MQ-25 para maiwasan ang pag-aaksayang ito gamit ang bilyon-bilyong piso. Kayang maglunsad mula sa carrier at maghatid ng 14,000–16,000 libra ng gasolina sa eroplano na 500 nautical miles ang layo. Para mailarawan, 2,400 galon yan, sapat para sa 100 at 60 pampamilyang sasakyan, walang anuman. Pero kung drone ka na galing carrier na may ganong abot at kapasidad, hindi mo na kailangang punuin ng gasolina. Pwede mo itong lagyan ng radar array, sensor package, o sa hinaharap, mga stealth na anti-ship missile. Babalikan natin yan mamaya. Pero sa ngayon, tingnan muna natin kung paano talaga ito gumagana. Ang problema, ayos ba? Para maintindihan bakit malaki ang pustahan ng Navy sa isang unmanned na lumilipad na gasolinahan, kailangan munang tingnan ang malaking estratehikong suliranin. Kadalasang inihahambing ang mga ito sa mga carrier na may maiikling braso tulad ng T-Rex. Noong Cold War, mas malayo ang naaabot ng United States Carrier Air Wing. Nagpapalipad sila noon ng A-6 Intruder at S-3 Viking, matitibay na eroplano na dinisenyo para magdala ng mabigat na kargamento sa malalayong distansya. Kaya nilang tamaan ang mga target na daan-daang milya ang layo at manatili sa ere ng ilang oras, kaya ligtas ang aircraft carrier. Pero wala na ang mga eroplano ngayon. Matagal na silang inalis sa serbisyo, kaya ngayon, ang nangingibabaw sa modernong flight deck ng aircraft carrier ay ang FA-18 Super Hornet at F-35C. Magaganda at high-tech ang mga multi-role fighters ngayon, pero mas maiksi ang abot kaysa sa mga nauna. Mas maikli ang combat radius nila pag walang refueling. Hindi sana problema ito kung ang United States ay laban lang sa insurhensya sa lugar na walang hukbong dagat ang kalaban. Nagbago na ang mundo, lalo na ang China.
na gumugol ng 20 taon sa pag-develop ng long-range anti-ship ballistic missiles. Ang mga ito ay mga sandatang ginawa para hanapin at tirahin ang mga carrier at kaya nilang tamaan ang mga target mula sa mahigit 1,000 kilometro ang layo. Kaya ito ang problema na kinakaharap ng Navy. Kung ilalagay mo ang United States carrier sa dagat ng Pilipinas at gumuhit ng bilog para sa abot ng mga jet nito bago mag-refuel, malamang hindi umabot sa mainland ng China ang bilog na yon. Pero kung gagawa ng bilog para sa abot ng mga missile ng China mula sa lupa, masasaklaw agad ang carrier. Hindi ito maganda para sa United States Navy. Ang solusyon dito ay aerial refueling. Kung mapapagas mo ang fighters habang nasa ere, mapapalayo mo sila at ligtas ang carrier. Pero wala ng carrier-based tanker ang Navy ngayon. Ni-retire na nila ang mga iyon, kaya 2 dekada na silang gumagamit ng pansamantalang body tanking. Ang dami nating bagong Navy terms, di ba? Gamit dito ang frontline fighter jet tulad ng Super Hornet na nilalagyan ng malaking external fuel tank at body store refueling pod. Ang pod na ito, na kadalasang gawa ni Cobb, ay may laman na hose at reel system. Ang fighter ay lilipad, makikipagkita sa mga kasama nito, ilalabas ang hose, magbibigay ng gasolina at pagkatapos ay babalik at lalapag. Sa papel gumagana, pero sa aktwal hindi talaga epesyente. Ayon sa ilang pagsusuri at datos ng Navy, 20 to 30% ng lahat ng misyon ng Super Hornet ay pawang tanker missions lang. Nagdadala lang sila ng gasolina, hindi nagbobomba o nagbabantay laban sa kalaban. Sa madaling salita, ginagamit mo ang 70 milyong supersonic fighter jet na pinapalipad ng mamahaling sinanay na piloto bilang pinakamatulis na sandata sa himpapawid. At gaya ng sinabi natin, parang lumilipad lang silang truck ng gasolina. Sa loob ng Pentagon, tumitindi na ang pressure. Kailangan nila ng solusyon para maresolba ang problema sa abot ng lipad, maiwasan ang pag-aaksaya ng Super Hornet at makaligtas sa panganib. Kailangan nila ng makinang kayang lumipad ng malayo, manatili sa ere ng ilang oras, at walang piloto na magrereklamo sa 6 na oras na tuloy-tuloy na pag-ikot. Hindi naman talaga ito tungkol sa teritoryo ng kalaban, hindi ba? Ang pangangailangang iyon ang nagpasimula ng labanan sa loob. Kung gagawa tayo ng bagong unmanned aircraft para sa carrier, dapat ba itong maging high-tech stealth bomber na kayang umatake sa malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban? O dapat ba itong maging isang bagay na boring, hindi kapansin-pansin, pero lubos na kailangan? Isang tanker. Ang sagot sa tanong na iyon ang magtatakda ng hinaharap ng naval aviation, ang drone bomber. Halos naging sapat na iyon para maintindihan ang Stingray. Dapat nating pagmasdan ang multo ng makinang papalitan. Ang programa ay mistulang sumunod sa pelikulang di na ipalabas. Proyektong dapat magdala ng stealth na robotic bomber, pero naging lumilipad na gasolinahan lang. No huling dekada 90 at unang 2000s, sinimulan ng Navy at Defense Advanced Research Projects Agency ang pag-aaral sa konsepto ng unmanned combat aerial vehicles. Ang pagsisikap na ito ay nagresulta sa Northrop Grumman X-47B. Kung napanood mo ang mga video nito, parang galing talaga sa sci-fi na pelikula. Isa itong tailless flying wing na parang maliit na B-2 bomber dinisenyo para patunayan na kayang maglanding ng robot sa gumagalaw na flight deck at gumana ito. Noong unang bahagi ng 2000 at 10 matagumpay na nag-take off at naglanding ng mag-isa ang X-47B sa isang carrier na nagpapatunay na posible ang konseptong ito. Dahil sa tagumpay, inilunsad ng Navy ang U-Class Unmanned Carrier-Launched Airborne Surveillance and Strike Program. Ambisyoso ang plano, gumawa ng high-end, stealthy long-range drone na kayang pumasok sa teritoryo ng kalaban, magmanman at maghulog ng bomba bilang unang atake. Noong 2015, naipit ang programa sa burokratikong purgatoryo. Si Robert O. Work, dating Deputy Secretary of Defense ng United States, ay nakita habang iniisip ang 6 na taong debate tungkol sa tamang disenyo ng drone na ito. Ayon kay Work, may 3 magkakaibang pananaw na naglalaban-laban para sa pondo. Ang unang grupo ay nais ng high-end na strike aircraft na parang robotic stealth bomber para wasakin ang depensa ng kalaban sa himpapawid. Ang pangalawang grupo ay nais ng drone na kayang lumipad ng 24 na oras para sa kontraterorismo at paghahanap ng rebelde sa ligtas na lugar. Ang ikatlong grupo ay nais lang ng surveillance drone para bantayan ang karagatan at kailangang magdesisyon ang mga nagtatrabaho. Tinanong niya ang mga tagaplano ng hukbong dagat, ano ang kaya nating bilhin at gaano kabilis mailalagay ang stealth sa deck? Nabigo siya sa sagot.
Ayon sa mga opisyal, mas matagal at magastos ang pagdevelop ng bagong unmanned stealth bomber kaysa bumili ng dagdag na manned F-35X na ginagamit na. Napilitan silang magkompromiso kaya pinabilis ng Navy ang pagbili ng F-35C para sa stealth strike role. Samantala, babawasan na lang ang U-class drone program at gagamitin sa ibang layunin. Sa halip na maging pambomba, gagawin na lang itong tanker isang mas murang opsyon at napakahalaga para hindi masyadong mapagod ang mga Super Hornet sa mga refueling mission. Isa itong talagang praktikal na desisyon. Sa ibang timeline, ang MQ-25 sana ang naging kauna-unahang autonomous stealth bomber sa mundo. At mas interesante sana ang video na ginagawa namin para sa inyo, pero salamat pa rin sa panunood at pagsama sa amin. Ginawa na lang itong utility player kaya nadismaya ang lahat. Noong 2016 tinapos ng Navy ang U-class at pinangalanang SEABARS ang Carrier-Based Aerial Refueling System. Saludo muli sa gobyerno ng United States sa paglikha ng mga acronym. Ang focus ay inilipat sa tanking na may kaunting surveillance sa gilid. Opisyal na pinangalanan ng Navy ang hinaharap na eroplano bilang MQ-25 Stingray. Ang M ay nangangahulugang multi-mission at ang Q ay nagpapahiwatig na ito ay unmanned. Nagkaroon ng paligsahan sa pagitan ng Boeing, Lockheed Martin at General Atomics, ngunit nagkaroon ng kaunting sorpresa pagkatapos. Ang Northrop Grumman na gumawa at nagpalipad ng X-47B demonstrator umatras noong 2017. Tiningnan nila ang mga kinakailangan at sa madaling salita ay sinabi, parang hindi ito makatuwiran sa negosyo para sa amin, pasensya na. Nang tuluyang humupa ang lahat, malinis na ang daan para sa isang bagong disenyo. At nang ibinunyag na ang nanalo, hindi ito ang flying wing stealth jet na inaasahan ng lahat, disenyo ng Stingray. Noong 2018, iginawad ng Navy kay Boeing ang kontrata para sa engineering at manufacturing ng MQ-25 na ikinabahala ng ilang miyembro ng defense community. Hayagang pinagaan ng Navy ang mga kinakailangan mula sa isang high-end stealth bomber U-class patungo sa isang utilitaryong tanker SEABARS. Pero nang ipinakita ng Boeing ang kanilang disenyo, hindi ito mukhang lumilipad na truck ng gasolina. Sa pinaghalong katawan, flush na air intake na tago ang talim ng makina at kakaibang V na buntot parang stealth drone na ayaw ng Navy ang itsura ng Stingray. May mga defense analyst, pati na sa war zone, na may tanong pa rin sa pinagmula ng hugis na ito. Malakas ang pahiwatig na nagawa na ng Boeing ang mahirap na trabaho sa U-class na stealthy na disenyo. At imbes na itapon, ginamit nila ito sa ibang paraan. Binigyan nila ang Navy ng gasolinahan na tinago bilang kalahating stealth bomber. Para makita ang laki ng makina, kailangan mong lampasan ang makinis na rendering. Ang MQ-25 ay isang halimaw na 51 talampakan ang haba, kasing haba ng city bus. May lapad na 75 talampakan ang pakpak nito, napakalaki para sa carrier deck. Para magkasya sa hangar deck ng barko, tinitiklop pataas ang dulo ng pakpak ng eroplano kaya 31 talampakan na lang ang lapad nito. Pinapagana ito ng Rolls-Royce AE 3007N turbofan. Hindi ito bagong eksperimental na makina, kundi navalized na bersyon ng subok na makina mula business jet at MQ-4C Triton surveillance drone. Ang pinakamahalagang estadistika ay ang fuel mode. Layunin ng Navy para sa Stingray na mag-offload ng 14 hanggang 16,000 libra ng gasolina sa 500 nautical miles. Para mailarawan ito, mga 2,400 galon ng jet fuel iyon. At kung ipagpapatuloy natin ang ating analogy sa kotse, katumbas ito ng gasolina ng 150 pampamilyang sasakyan. Ngayon, tungkol sa itsura nitong stealth, mahalagang linawin na ang MQ-25 ay hindi isang broadband stealth na eroplano. Tulad ng B-2 Spirit at X-47B lumilipad ito na may mga pod sa ilalim ng pakpak at karaniwang fuselage, kaya naaapektuhan ang radar cross-section. Low observable ito dahil sa flash inlet na nagtatago ng mga reflective na blades ng engine compressor mula sa radar ng kalaban. Inaalis ng V-tail ang malaking reflective na vertical fin. Ang drone na bahagi para sa tanking ay nakakagulat na old school. Sa ilalim ng pakpak, dala ng MQ-25 ang cob at body store refueling pod, parehong hardware na gamit sa Super Hornet ngayon. Hose at drogue system ang gamit nito. Naglalabas ang drone ng hose na may basket sa dulo at isinasaksak dito ng piloto nang tumatanggap ang probe nila. May nakakaintriga at medyo nakakatakot na detalye sa setup na ito. Sabi ng Royal Aeronautical Society, walang rear-facing camera o proximity sensors ang MQ-25 para sa refueling basket kaya hindi nito nakikita ang paglapit mo.
Parang tanker na pinapalipad ng tao, ang robot ay lumilipad ng diretsyo at nakaasa sa kasanayan ng piloto ng fighter jet para maisaksak. Hindi ka nito aalalayan. Kailangan mo pa ring lumipad ng mahigpit na formation kasama ang robot sa gitna ng turbulence sa gabi at sa ibabaw ng dagat. Kaya paano mo kokontrolin ang isang robot na ganito? Hindi mo ito pinapalipad sa tradisyonal na paraan. Sa carrier, ang Stingray ay kontrolado gamit ang Unmanned Carrier Aviation Mission Control System o Unmanned Carrier Aviation Mission Control System. May espesyal na silid ang Navy sa United States ship George Herbert Walker Bush na tinatawag na Unmanned Air Warfare Center o Unmanned Air Warfare Center. Sa loob, ang mga operator ay nakaupo sa console at walang stick o rudder. Pre-programmed na ang misyon gamit ang mga waypoint, ruta ng gasolina at contingency. Kapag nailunsad na ang drone, halos autonomiya na ito. Isinasagawa nito ang plano ng mag-isa. Ang operator ay parang drone manager, nagbibigay ng utos at nagmomonitor habang nakikipag-ugnayan sa air traffic control. Habang ang software ang nag-aasikaso ng paglipad, ang pinakamahalagang bahagi ay sa deck. Dito pumapasok ang marinong may gamepad, ang deck handling operator. Nasa flight deck sila kasama ang yellow shirt director at gumagamit ng deck control device. Isang handheld unit na dinisenyo para maging pamilyar sa henerasyong lumaki sa Xbox at PlayStation. Noong 2021 na mga demonstrasyon, ginamit ng mga operator ang device para itaksi ang drone, ihanay sa katapult at linisin ang landing area. Habang hinaharap ang kaguluhan ng isang live na flight deck, ito ay isang napakagandang halimbawa ng human-centric engineering. Nagpasya ang Navy na huwag baguhin ang komplikadong balit ng flight deck. Pinanatili nila ang mga hand signal at ang mga traffic pattern na eksaktong pareho. At gumawa lang sila ng robot na kayang sumabay sa balit na iyon imbes na pilitin ang mga tao na matutunan ang bagong sayaw. Pagsubok sa hangganan. Bago mapatunayan ng Stingray sa carrier, kailangan muna nitong patunayan na kaya nitong lumipad. Nilikha ng Boeing ang demonstrator aircraft na tiisa na pagmamay-ari ng kontraktor. Noong Setyembre 2019 unang lumipad ang tiisa sa gitnang Amerika, hindi sa karagatang Pasipiko. Paliparan ng San Luis, Illinois. Namumukod tangi ang kulay abong sasakyang pandagat na lumilipad sa ibabaw ng taniman ng mais sa gitnang kanluran. Noong 2020 lumipad ang T-1 na may aerial refueling pod sa ilalim ng pakpak para subukan ang aerodynamics at tiyakin na hindi malilito ang flight control software sa dagdag na drag. Madali lang ang paglipad ng paikot-ikot pero dumating ang totoong pagsubok noong ika-4 ng Hunyo 2021. Ito ang sandaling nakasalalay ang programa, ang unang unmanned aero refueling ng crewed na eroplano. Simple ang setup pero nakakakaba. Pinalabas ng T-1 drone ang hose at drogue. Hinila ang basket sa likod ng hangin. Dahan-dahang lumapit ang Navy FA-18 Super Hornet habang naka-extend ang refueling probe mula sa cockpit. Pinagmamasdan ito ng piloto. Mataas ang pusta sa larong ito. Konting mali sa kalkula ng drone o palya sa software, may malaking epekto agad. Kapag malakas ang turbulence, pwedeng bumangga ang basket sa canopy ng fighter o magbanggaan ang dalawang eroplano. Ngunit nanatili pa ring matatag ang robot. Ipinwesto ng piloto ng Hornet ang eroplano papasok sa basket. Kumabit ang probe at nagsimulang dumaloy ang gasolina. Dahil dito, napatunayan sa kasaysayan na mapagkakatiwalaan ang makina na manatili malapit sa eroplanong may tao. Kalaunan noong taon na iyon, inulit ng MQ-25 ang tagumpay kasama ang E-2D Hawkeye at F-35C. Pinatunayan na hindi lang ito tsamba. Nang mapatunayan na ang aerodynamics, panahon na para pumunta sa barko. Noong Disyembre 2021, iniahon ang T-1 sa United States ship George Herbert Walker Bush. Bumabalik tayo sa deck trials na nakita sa simula, pero ngayon para kumuha ng konkretong datos. Kailangang malaman ng mga inhinyero kung paano kinakaharap ng drone sensors ang hangin at galaw ng barko para mapabuti ang software. Bukod sa drone, gumamit din ang hukbong dagat ng King Air na eroplano bilang pamalit at lumipad gamit ang Joint Precise Landing System, JPALS. Tinuturuan nila ang software kung paano lumapag sa isang aircraft carrier sa gitna ng karagatan. Habang may pisikal na pagsubok, nagsasagawa rin ang Boeing at hukbong dagat ng virtual simulation para subukan ang bagong pagtutulungan ng tao at unmanned na sasakyan. Ipinakita nila kung paano magagamit ng piloto ng Super Hornet ang data links para utusan ang MQ-25 na ilabas ang drogue at mag-refuel. Isang sulyap ito sa kakaibang hinaharap ng digmaan. Sa ngayon, nag-uusap ang piloto at piloto ng tangke sa radyo. Bukas, baka pindutin na lang nila ang isang button sa display
at kusa nang magre-refuel ang kanilang tanker. Pera, politika, mga delay. Ngayon, syempre, walang modernong defense mega project na kumpleto nang walang usapan sa tumataas na gastos at nakakainis na pagkaantala. Naranasan mo na ito dati, alam mo na kung paano ito, at ang MQ-25 Stingray ay ganun din. Sa 2025, bibili ang Navy ng 76 Stingray, 67 operational eroplano at 9 para testing at development ayon sa Program of Record. Tinatayang 159 na bilyon ang halaga ng fleet na ito. Sa kabuuan, ang acquisition cost ay 200 at 9 na milyon bawat eroplano, kasama na ang share sa research at development costs. Para mapanatiling bukas ang ilaw at tuloy-tuloy ang paggawa sa assembly line, humiling ang Navy ng higit $1 bilyon para sa 2026 budget kasama ang procurement, pananaliksik at unang 3 low-rate initial production airframes. Para mailagay sa perspektibo, ang presyo ng isang Stingray ay katumbas ng maliit na fleet ng high-end business jet. Pero wala sa business jet na iyon ang kayang maglunsad mula sa nuclear carrier at mag-refuel ng stealth fighter 500 milya ang layo sa mapanganib na dagat. Kaya siguro hindi ito magandang paghahambing, pero mahal talaga. Gayunpaman, ang pagsulat ng tseke ay parang madali lang para sa militar ng United States. Mas mahirap palang kunin ang eroplano. Dati, inasahan ng Navy na may production representative na eroplano na lilipad na sa 2022. Ngayon ay 2025. Baka 2026 mo pa ito pinapanood at ang International Olympic Committee ay mangyayari pa lang sa 2024 o 2025. Hindi na nakakagulat sa mga sumusubaybay sa military procurement ang paulit-ulit na pagkaantala ng schedule. Nagbabala ang 2023 audit ng Department of Defense Inspector General na delikado ang plano ng Navy na simulan ang produksyon bago matapos ang testing dahil maaari itong magdulot ng dagdag gastos at pagkaantala ng delivery. Noong huling 2023 at unang 2024 itinakda ang test flight sa 2025 at operational readiness sa 2026 ngunit naging masyadong optimistiko ito pagdating ng huling 2025. Kumpirmado sa ulat na naantala uli hanggang 2026 ang unang lipad ng production representative jet ng Navy dahil sa hirap sa structural test at software certification. Malabo nang tinukoy ang target sa aktual na kahandaan sa labanan hanggang fiscal year 2027. Karaniwan ito sa makabagong defense program, ngunit may tunay na epekto. Bawat taon na nadidelay ang Stingray ay isa pang taon na nauubos ang airframe ng mga Super Hornet na parang lumilipad na tangke ng gasolina. Kaya bakit nga ba? Bakit natatagalan? Sabi ni Kentigan, ito'y dahil sa perpektong bagyo ng problema tulad ng mga hamon sa disenyo, abala sa supply chain dahil sa COVID, at iba pang issue sa kalidad at paggawa. Narinig na natin yan dati sa loob ng Boeing Industrial Base. Para subukang maalis ang bottleneck, nagbukas ang Boeing ng bagong pasilidad na nagkakahalaga ng 200 milyon sa paliparan ng St. Louis noong 2024 na partikular na dinisenyo para gumawa ng mga drone na ito. Nagbunsod ito ng matinding debating pampulitika. Sabi ng mga kritiko, mas mura sana kung nag-modify na lang ng mas maraming fighter aircraft, 18 o ibinalik ang S-3 Viking mula Boneyard para sa tanker problem ng Navy. Sabi nila, mahal ang Stingray bilang paraan ng paghatid ng gasolina. Pero ayon sa mga sumusuporta, pampagana lang naman ang gasolina. Sabi nila, ang MQ-25 ay Pathfinder. Mahalaga ito hindi lang sa pagdadala ng gasolina, kundi sa pagtuturo sa Navy kung paano isama ang unmanned aircraft sa carrier, airwing sa malakihang operasyon. Ito ang magiging ticket para sa hinaharap ng naval warfare lampas sa pagiging tanker. Kaya sa ngayon, ang Stingray ay isa lamang tanker. Pero kung kakausapin mo ang mga naval strategist, at lalo na kung titingnan mo ang mga sinasabi ng mga analyst, malinaw na malinaw. Ang tanker na yan ay parang simula pa lang. Heto. Ang Royal Aeronautical Society ay nagsabi na sa paglipat ng 15,000 gasolina sa 500 nautical miles mula sa carrier, nadodoble ng MQ. 25 ang combat radius ng airwing. Ito ang malaking sukatan na ayon sa mga ulat ay kinababahala ng mga military planner ng China. Isipin mo ito ng ganito. Kung walang Stingray, mapipilitang ilapit ang carrier sa baybayin ng kalaban para magpalipad ng airstrikes. Halos nasa danger zone na. Gamit ang Stingray, inilipat mo ang gasolinahan mula sa labas ng bayan patungo sa gitna ng delikadong highway. Ngayon, pwedeng mag-refuel ang mga fighter sa combat zone, kaya nila nang tamaan ang mga target na dati ay hindi abot
habang nananatili ang carrier sa mas ligtas, malayong lugar. Pero ang Stingray ay isang malaking eroplano na may malawak na espasyo sa loob at kayang magtagal sa ere, kaya perpekto ito para sa isa pang tungkulin, ang maging sensor truck. Ayon sa mga dokumento ng Navy, pangalawang misyon ang Intelligence, Surveillance at Reconnaissance o Intelligence, Surveillance at Reconnaissance. Dahil walang cockpit o life support, malaki ang espasyo nito para sa radar, jammer o mabibigat na komunikasyon. Ayon sa analyst, maaaring magsilbing cell tower sa himpapawid ang Stingray at umiikot ng tahimik ng matagal. Pinagkakabit ang mga manned fighter, barko at drone sa isang network na nagpapadala ng datos sa fleet. Habang nakatutok ang mga fighter sa labanan, naroon naman ang mas matinding opsyon, ang missile truck. Lumabas noong 2024 ang larawan ng modelo ng MQ-25 sa trade show. Hindi lang ito may tangke ng gasolina. May dalawang air-to-ground missile, 158 CL-RASM stealth anti-ship missiles sa ilalim ng mga pakpak nito at bagong kagamitan sa ilalim ng ilong nito. Di pa opisyal na kinukumpirma ng Navy ang armado nitong Stingray, pero lohikal talaga ito. Kung may drone kang malayo ang lipad at hindi madaling makita sa radar, bakit hindi gamitin ito para magpalipad ng long-range na misil? Maaaring payagan nito ang carrier na maglunsad ng sunod-sunod na stealth anti-ship na armas mula sa labas ng abot ng depensa ng kalaban, kaya nagiging nakamamatay na standoff striker ang tanker. Sa huli, ang MQ-25 ay tagapagbukas ng landas. Pinag-uusapan ng leader ng Navy na sa 2,000 at 40 maaaring 60% ng carrier air wing ay unmanned. Ang Stingray at Mission Control Infrastructure na Unmanned Air Warfare Center na itinatayo sa mga carrier ang magiging pundasyon ng hinaharap. Ito ang plataporma kung saan matututo ang Navy ng mahirap na aral sa pagpapatakbo ng tao at makina ng sabay. Sa ngayon, parang nakakabagot na mega project ang MQ-25 Stingray. Salamat sa pagtutok. Sa totoo lang, medyo interesante rin ito para sa akin. Ngunit ito ay isang tahimik na revolusyon na walang marangyang tunog ng bagong fighter jet o malakas na puwersa ng strategic bomber. Sa halip, nilulutas lang nito ang problema sa gasolina sa pamamagitan ng pagkuha ng tanking misyon. Ginagampanan ng dedikadong robot ang mahal at hindi episyenteng gawain ng Navy, ang paggamit ng frontline fighters bilang pansamantalang fuel truck. Sa paggawa nito, maibabalik ang malayong abot ng Carrier Strike Group na itutulak ang kill radius ng air wing sa dati nitong layo noong Cold War, pero ngayon ay may modernong stealth at networking. Mas mahalaga, pinipilit ng Stingray ang Navy na sagutin ang mahahalagang tanong ng hinaharap. Paano mo palulusutin ang robot sa 50 knot na hangin sa dilim malapit sa umiikot na jet intakes? Paano mo ididisenyo ang control room? Paano mo magagawa ang doktrina para magtiwala ang piloto sa remote operator kung may aberya, lalo na sa landing pattern? Ang MQ-25 ang nagtutulak sa Navy na baguhin ang unmanned aviation. Kung ayon sa plano, ang mga batang ipinanganak ngayon ay lalaki sa mundong ang kakaiba sa aircraft carrier ay hindi na ang mga jet na lumalapag, kundi kalahati ng mga ito ay walang piloto. Nang mangyari iyon, dahil tinuruan ng Navy ang simpleng lumilipad na gasolinahan kung paano gawin iyon. Salamat sa panonood.